Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update ngayong araw, December 9, 2024. Alamin natin ang mga lugar na posibleng ulanin ngayong araw dahil sa mga weather system na nakakaapekto sa atin. At silipin din natin ang low pressure area na posibleng ma-develop next week. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na diyan ang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ang shear line na nagdudulot ng ulan sa silangang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon at ang Northeast Monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at pag-ulan sa Northern Luzon. Kaya't ang magiging lagay ng panahon natin sa iba't ibang rehiyon ay magkakaiba. Sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng shear line. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslides lalo na kung magpapatuloy ang malalakas na ulan. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sa mga lugar na ito, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslide sa mga lugar na maaapektuhan ng malalakas na thunderstorm. Update din tayo sa tropical cyclone threat potential. Posibleng may mabuo na low pressure area by next week sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa pa din ang chance na ma-develop yan na isang bagyo, sabi ng Pag-asa. Pero kung titingnan natin ang ibang weather forecast tool natin, ito yung ginagamit ng iba pang mga meteorological agencies sa ibang bansa. Gamit ang GFS by December 16, makikita natin yung low pressure area dito at kung magiging bagyo ito, then ang tutumbukin niya ay ang Northern Mindanao. Pero pwedeng malusaw lang din yan kasi lumalakas na yung amihan. Gamit ang European model, ito naman siya medyo malayo pero lalapit pagkalipas ng ilang araw, pero ganun din, pwedeng malusaw lang din dahil sa lumalakas na amihan. At kahit walang bagyo dahil sa mga weather system na nakakaapekto sa bansa na posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang rehiyon, naglalabas ang Pag-asa ng mga heavy rainfall outlook para magkaroon tayo ng idea sa mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan sa loob ng 24 hours. At ito yung pinaka-latest update. Ngayong araw, December 9, makakaranas ng moderate to heavy rainfall sa Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Island. Bukas naman December 10, makakaranas ng moderate to heavy rainfall ang area ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. By Wednesday, December 11, moderate to heavy pa din ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Ang mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng ulan. Ang epekto ng ulan ay maaari pang lumala kung may naunang pagbaha o pag-ulan sa inyong lugar. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel. Para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon, salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.